Hello mga padaba! Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung mag-give up na ba tayo o magpapatuloy pa dito sa YouTube channel as a content creator. So, sa mga baguhan na tulad ko, mag-go pa ba tayo or surrender na? So, by the way, I'm Nikki as your Nikay Padaba. Ano ba ang ating goal? Bakit tayo gumawa ng YouTube channel? Ano ba ang goal natin? Bakit tayo nagtsatsaga at nagsasakripisyo na magkaroon ng content at magkaroon ng mga subscribers at magkaroon ng mga views. So, kung tayo ay nai-inspire dun sa mga kumikita na dito kay YouTube channel, so dapat magpatuloy tayo. Wala tayong reason para tumigil. Since nandito na tayo, may mga video na tayo na in-upload, nakakapag-live streaming na tayo, at may mga subscribers na din. So, shout out sa mga baguhan na tulad ko. So, go lang tayo. Ang mga requirements naman para ma-monetize ka YouTube ay 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. So, sa mga nandoon pa lang sa panimula katulad ko, keep going lang kasi lahat naman nagsimula sa ganyan. Lahat naman nagsimula sa mga struggles, sa mga paglaylo. Pag tayo ay pagod na, magpahinga lang and then go again. So, keep on posting, keep on making ng mga video na kung saan tayo ay nag-i-improve. So, una sa lahat, tayo ay magkaroon ng playlist sa mga long video. Pagtuunan natin ng pansin, ano ba talaga ang niche natin? So, kung may niche ka na, go lang, gumawa ng mga long video. Sa shorts naman, dapat din tayo ay mag-upload para makapagdagdag din ng mga views. But, ang goal natin dito is watch hours. So, mag-focus tayo dun sa long video and live streaming. Sa mga nanood na ng mga tutorial video ko, so meron doon ay screencast. So, nakakatulong po ito sa mga baguhan din at sa mga nag-goal para ma-reach natin ang ating watch hours na 4,000. So, for that, malaking tulong, lalo na kung may mga trabaho tayo, kung mga busy tayo. So, pag-aralan natin screencast kasi basically, on my own experience, is naranasan ko talaga kung gaano yung dagdag ng watch hours sa ating mga mga pag-screencast. So, thank you pala, Lods Richard Sarno, sa pag-encourage sa akin na gumawa ng screencast while sa live streaming. At thank you din doon sa isa din na napanood ko na vlogger. So, thankful ako kasi sabi niya sa akin, once na nag-screencast ka, huwag kang mag-watch ng mga live ng iba. Kasi nga, madedetermine na parang while you are making the screencast, so syempre naka-live ka, then pupunta ka sa iba. Thank you talaga, thank you so much. So, marami kang matututunan once na nanonood ka ng mga video ng iba, nagla-live streaming din para magkaroon ka ng engagement sa ibang mga vlogger. So, dahil doon, pag minsan umaakit ako sa mga live nila, alam mo yung nadadagdag minsan 5, minsan 7, thankful tayo kasi may nadadagdag. And wag naman tayong masad dun sa mga nababawas kasi minsan, for example, at 200 ka na tapos magiging 190 or 195 kasi po naglilinis din si YouTube doon sa mga subscribers na nagsusubscribe sa atin. Kung active ba sila or mga dami account or may mga nagkaroon ng problema kay YouTube. So, wag tayo doon masad. So, meanwhile, ang ating pag-uusapan is ilagay lang natin sa isip natin na kung nagawa ng iba, magagawa din natin. Kung kumita sila, kikita din tayo. But we have to learn. We have to gain more knowledge and more ideas para ma-come up natin na ma-monetize kay YouTube. 1,000 subscribers and 4,000 watch hours within a year. Once na tayo ay masipag, reachable naman siya. And for that, magtulungan lang and keep on engagement. Minsan kasi nasa mindset natin na nasimulan na natin and then minsan maglalaylo. Okay lang maglaylo ka but never stop. Never give up.
Kasi meron ka ng YouTube channel and a lot of people nowadays are earning from YouTube. So we have so many social media and they are keep on earning as well. So Facebook, kung monetize ka na just like me, so meron pa ring earnings, extra income. And kung magfo-focus ka naman din kay YouTube, di anuhin mo na, itodo mo na. Diba nga? Kasi ganito lang siya. Kung nagagawa ng iba, magagawa din natin. The only problem is kulang tayo doon sa mga ideas na nagagawa ng iba. Kulang tayo sa mga strategies. But then yung strategies natin is dapat tama siya. Dapat hindi siya against dun sa mga rules and regulations ni YouTube. So, basically, kung may niche ka na, kung alam mo na yung theme mo, kung open na ang inyong live streaming ma-open if 50 subscribers. So, pwede ka na mag-live streaming. But, for example, na-reach mo ngayon ng 50, magbilang ka ng 24 hours to activate it para makapag-start ka ng live streaming. And then, pangatlo, gumawa tayo ng mga long video, magkaroon tayo ng playlist para if ever na yung mga nanonood din is ma-playlist all na rin nila and dagdag din siya sa mga views. And then, mag-live streaming tayo every now and then, every day. Kung kaya mo ng 4 hours, 5 hours is okay. Kung malalaman, kung nanood ka nung previous video ko, it is all about screencast. So, basically, may idea ka na kung paano gawin. And hayaan mo lang siya. Basta may internet ka at nag-go, okay lang, mag-live siya. So, doon kasi yung madadagdag. Unlike na magre-rely tayo doon sa, or magde-depend tayo. The best word is mag-depend. Huwag tayong umasa sa iba. We need to do it by ourselves na yung strategy natin is acceptable naman kay YouTube. So, for that screencast, marami nang gumawa nito. And thankful, I'm so much thankful kasi talaga nadagdagan yung aking watch hour. And yun, makipag-engage tayo doon sa mga vlogger na napakasipag talaga. So, then gawin natin everyday. Ang goal natin dito kay YouTube, hindi lang basta mag-post, gumawa ng content. Ang goal natin is to earn money, na ma-monetize tayo. Kaya nga tayo nagsasacrifice, kaya nga tayo nagpupuyat, kaya nga tayo nagsasum up. Yung mga time natin is ginagawa natin ng kabuluhan to create a nice and quality videos. So, sa paggawa ng mga video, of course, dapat maganda din po ang ating camera. Dapat maganda rin ang ating mga editing. So, thumbnail makakatulong po sa ating mga dagdag viewers kasi ito yung makakapag eye catcher. Yung, ang ganda ng mga kanyang thumbnail. So, syempre, papanoorin niyo yung video mo. And for that, it goes with the video quality as well. So, pag maganda rin nating video at nakakatulong din naman, mag-i-stay silang panoorin ito. Napaka-competitive na ng YouTube. So, even before naman, napakarami ng vlogger. Since hindi pa tayo sikat, so dapat magkaroon tayo ng idea na kung saan, ano ba ang interest ng tao. So, tutorial is number 1. Gaming is okay. Traveling is okay. So, farming also and cooking. So, yan yung mga niche na napakagaganda. So, for that, wag tayong paiba-iba ng niche kasi si algorithm mismo ang naglalagay ng ating mga account doon or nagdi-distribute doon sa mga viewers also. Kasi, napapansin mo ba, once na nag-click ka ng isang video, just like in the Facebook or other social platform, once na clinic mo yung ganitong idea, tuloy-tuloy na yan, or ganyang video, same with. Kaya, dapat, yung niche natin is tuloy-tuloy. So, kung tutorial ka, okay na yan. I-focus mo na lang. And then, gawan mo ng magandang thumbnail, and gawan mo ng magandang editing, and that's it. And then, mag-live streaming ka everyday. So, wag tayong panghinaan ng loob, porket na medyo nagkakaroon tayo ng, alam mo yun, yung, ayoko na, magdadrama ka na, ganun. So, gumawa tayo ng YouTube to earn money.
ma-monetize muna bago tayo mag-earn money. Tama? So, for that, never give up. Marami tayong ways, marami tayong mga paraan. Pares lang yon. So, para tayo ay mag-upgrade ng ating mga content. So, consistent is the key. So, in a week, wag tayong pumayag na wala tayong maia-upload. In everyday, wag tayong pumayag na hindi tayo nagla-live streaming. So, kung busy ka, screencast is the key. So, by the way, I'm Nikki Azior, Nikay Padaba. I'm currently working here in Hong Kong for almost 6 years. And I'm doing video or content in different platforms. So, sa Facebook is monetize na din tayo. And sa YouTube, before, meron akong YouTube channel, but in 1 year, sad to say, meron lang siyang 20 subscribers. And for now, I'm so much thankful for all the subscribers na patuloy na nag-i-stay na mag-subscribe sa aking YouTube. So, huwag tayong panghinaan ng loob at mag-learn tayo everyday ng mga strategy kung paano natin mapaganda ang ating mga content. So, keep going. Marami tayong ways para tayo ay matuto. Kaya, wag lang tayo mag-settle for less. Dito lang tayo or ito lang yung kaya ng video ko. Be creative, be enthusiastic. Kung passion natin ang pag-vlog or pag-edit, it's okay. May mga voice over naman kung tayo ay mahihain. But for now, marami nang gumagawa ng iba't ibang mga ways para ma-monetize. And alagaan lang natin yung mga account natin at huwag tayong maglalabag doon sa mga rules and regulations ni YouTube. And of course, huwag tayong makalimot na mag-download ng YouTube Studio kasi ito yung magtatrack ng ating mga performance dito kay YouTube. So, yun lang. Happy earning mga padaba.